Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon, magbardagulan kaya sila kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So syempre excited na tayo for this year Miss Universe dahil ayan nga, una, hinihintay natin kung kailan nila i-announce kung saan ang venue. Kasi ang venue, ang pinag-uusapan, pwede daw sa Costa Rica, pwede rin daw itong mangyari dito sa Bangkok, Thailand. So, tingnan natin kung saan. Ako para sa akin ha, kung dito sa Bangkok, Thailand, oh my God, exciting yan, di ba? Dahil siyempre, yung mga kababayan natin na nandiyan dyan sa Pilipinas, madaling makakapunta. And then, of course, dito din nanalo si Catriona Gray noong 2018. Kaya possible din na maging swerte sa atin ang Bangkok sa taon na 2025 para sa Miss Universe. Pero syempre, sino kaya ang ipapadala natin dito sa Miss Universe kung sakasakali? So, syempre ngayon yung mga kandidata sa mga provincial pageant, ayan, unti-unti na sila nabubuo. May mga nakikita na tayong mga matitinding kandidata. Tulad nila Miss Iligan. Nako, maganda to. Nako, yung beauty niya, oh my gosh. I love the way kung paano talaga i-present yung sarili niya dito sa laban niya sa provincial. Nandiyan din si Mandawi. Maganda din si Miss Mandawi. Iba din ang beauty na meron siya. Tapos, andyan din si Miss Baguio. Oo, nakoronahan na din. Actually, nakoronahan na rin ang Miss Iloilo. So, hindi natin alam kung ano ba ang ipapakita ni Miss Iloilo ngayon dito sa Miss Universe. Exciting yan. Pero ito yung mas exciting. Itong mga nakaraang araw, nakita natin, di ba? Nagkaroon ng preliminary competition ang Miss Laguna. At nakita natin yung mga kandidata ng Miss Laguna. Grabe ha, ang daming magaganda. So dito pa nga lang naisip ko, ay okay, hindi naman pala kailangan pang sumali dito si Aliana Aduana kasi talagang madami din naman talagang inire-represent ang Laguna na pang Miss Universe ang beauty, di ba? So yon, isa na nga dyan, yung taga San Pedro Laguna. Oh my gosh, isa siya sa mga bet kong manalo. Ewan ko kung nakita ninyo yon. Ako gusto ko siyang manalo. And I think, pag nanalo siyang Miss Universe Laguna, malakas ang laban niya sa Miss Universe Philippines kasi talagang yung ino-offer niya, very Miss Universe beauty. So, kung siya ang mananalo, I think makakasabay siya sa laban doon sa Miss Universe. Di ba? So, yun. So, natuwa ako at na-excite ako kasi sabi ko, ay okay, meron naman palang kandidata na pang Miss Universe na at total package, matangkad, maganda ang katawan at pretty talaga, di ba? Yung sasabihin mo, ang hinahanap ng Miss Universe kasi yung mga magaganda, pwede mo siyang itapat at pwede mo siyang ilagay o ilaban sa mga Latina beauty. So, yun yung gusto kong manalo kasi parang feeling ko potential na maging Miss Universe. So, yun. Pero ang tanong, sino nga ba talaga ang dapat nating itapat sa mga nababalitaan natin ngayon na malalakas na kandidata, katulad na lang dito sa Colombia na si Maria Alejandra Lopez na dating Miss Grand second runner-up 2023, na doon pa lang sa Miss Grand nakita na natin na talagang iba ang karisma ng laban ni Maria noon at masasabi ko din na malakas na kandidata talaga si Maria. Kung hindi lang to nadali ni ay nako, maaaring siya talaga ang maging Miss Grand noong 2023. Malakas talaga siya. Pero ngayon, ito nga, mukhang balita nga nasasali talaga siya dito sa Miss Colombia kasi naging open naman siya na she wanted to join again
sa beauty pageant sa Colombia at nababalitaan nga na ang lalabanan niya ay ang Miss Universe Colombia. So magiging madali kaya sa kanya ang pagkuha ng corona ng Miss Universe Colombia, lalo na may pangalan siya, naging runners-up siya at nakita talaga ng lahat kung gaano siya kagaling. So ngayon nandito siya. Actually, yung nilabas niyang bagong photos niya, oh my gosh, masasabi ko, in fairness talaga sa kanya, alam niya kung ano ang laro na gagawin niya. Mas nakitaan ko siya na parang pang Miss Universe na at malakas yung laban niya. So, maaaring siya ang maging Miss Universe Colombia ngayong taon na to. O, di ba? And then, dito naman sa Thailand, ayun na nga, sinisigaw nga ng mga kababayan nila na si V na nga daw ay kailangan bumalik sa Miss Universe Thailand. So, etong mga nakaraang araw pumutok yung balita na finalo nga ni Raul Rocha itong si Vina sa Instagram at nagkaroon nga ng mga question yung mga tao na bakit? O, di ba? Plus, naging active bigla si Vina sa social media, lalo na yung nagkaroon ng insidente dito sa Los Angeles at nakita natin na talagang very active siya sa support. Ayun. Kaya maraming nagsasabi na ito na yata yung pagkakataon ni Vina talaga na makukuha niya ang corona ng Miss Universe Thailand kung sakaling lalaban uli siya. Kilala natin si Vina sa isa sa mga magaling pagdating sa performance at talagang pasabog talaga ang Vina. Ito na yung pang-apat niyang sali kung sakaling sasali uli siya. Ang sabi nung iba, wala na bang katapusan? Kailangan talaga i-push. Pero parang feeling ko kung ipupush nila to, malakas ang laban ni Vina na makakuha talaga ng corona dito sa Miss Universe Thailand na maaaring siya na talaga yung maipadala. May interview din ako napanood ni Vina. Ang sinasabi ni Vina ay maaaring siya ang kauna-unahang manalo ng Miss Universe na married woman. Oh, so yan, di ba? So ang tanong, ipapanalo kaya talaga nila? Di ba? Ako para sa akin, qualified naman si Vina talaga kung performance, beauty, everything, ganda ng katawan, ay talagang may laban talaga ang Vina, long-legged din. At yung pasarela nito ay talagang matindi. Kaya masasabi ko din na mukhang iikot talaga ang destiny kay Vina kung sakaling sasali ito sa Miss Universe Thailand at mukhang siya na to, di ba? Kasi isa siya sa mga pinakamalakas talaga na kandidata at parang feeling ko hilog na si Vina at kaya makipag-compete. Pero kung lalaban si Maria Alejandra, I think hindi kailangan kabahan ni Maria Alejandra kasi magaling ding magsalita si Maria Alejandra kumpara kay Vina. At si Vina doon siya nadadali sa Q&A. Performance wala, okay. Wala tayong masabi. Pero pagdating sa Q&A, doon siya talaga nadadali. At kaya sabi ko nga, kung itatapat to kay tawag dito, kay Colombia, maganda si Colombia at magaling magsalita. Pero nala kung maging biktima si Colombia sa Miss Universe at alam mo yung papaboran nila ang ang laban ni ang laban ni Vina. Pero ito ang sinasabi nun lahat. Ang dapat daw talagang itapat dito ay si Maria Teresita Marquez. More than doon sa mga baguhan na nakikita natin. Alam natin si Maria, tawag dito, alam naman natin si Winwin, ang dapat daw nila itapat dito ay si Teresita Marquez na talagang kaya niyang kabugin ang lahat. So, performance level at saka kung pag-uusapan natin yung talino ay talagang panalo talaga si Winwin Marquez. Ako tatanungin ninyo, caliber, wala namang question. Pero kasi mas gusto ko rin makita ano ba ang kalibre na meron ngayon si Winwin Marquez kumpara noon. Kasi syempre noon iba yon. Ayun yung binibigay ng energy. Pero ngayon, hindi natin alam kasi syempre nagkaanak na. Tapos, ayun, iba na rin syempre yung hugis ng katawan.
But tingnan natin kung si Winwin Marquez nga ba ay magjo-join talaga sa Miss Universe Philippines. Why not? Pwede mo talaga itapat to kay Vina at saka dito kay Maria Lopez, Alejandra Lopez. And then parang feeling ko makakasabay siya. Performance and then yung talino, ay nako, kayang kabugin to. Pero tulad nga ng sinabi ko, depende yan sa organization. Kung sakaling silang tatlo ang magtatapat doon sa Miss Universe, ay depende sa organization. At alam naman natin ang organization kapag may gusto silang i-push, ipupush talaga nila. So, yun lang yung medyo mahirap ngayon dito sa Miss Universe. Ang mga kandidata, potential, pero depende sa organization kung sila nga ba ang hinahanap. So, ako parang feeling ko beauty, ayun, kay Maria Alejandra. Maganda talaga si Maria Alejandra. Tapos, performance at talino, I think Winwin Marquez lalaban dyan. But, syempre, paano naman si Thailand, o di ba? Lalo na pinupush nila na mukhang gusto nila, di ba? Para manalo ang Thailand sa Miss Universe. So, depende na lang yan sa laro ng mga kandidata at depende yan sa gusto ng organization. Pero, syempre, masasabi kong magandang bardagulan to ng Thailand, Philippines, and Colombia kung sakasakaling eto mga to ang maglalaban-laban sa darating na Miss Universe. So, yun kayo guys. Ano guys, at tingin ninyo, sila kaya ang magpupukpukan ng todo-todo dito sa Miss Universe kung sakasakaling silang tatlo ang magtapat? Sino ang tingin ninyo na malakas? So, i-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.